Nagkasalubong kami kagabi ni Chilsuk. Sandali, paano nangyari yun? Nawala siya nung mga panahon tinutupad niyang utos ni Mission sa kanya. Nasa din mga ang lapida niya. Buhay si Chilsuk. At ang utos sa kanya ni Lady Mission nun, hanapin at patayin ako. Bakit? Aalamin ko pa. Malamang, yun ang sagot kung sino talaga ako. Teka, kung nagkabanggaan kayo ni Chilsuk, Ako lang ang nakakita kay Chilsuk. Hindi niya ako nakita. Ang hinahanap niya nun, isang takas na tagapangalaga at isang sanggol. tagapangalaga? Siya si Ina. Ang aking ina. Si Ina. Para mabuhay ako, namatay siya. Dahil sa akin. Dahil gusto niya ako iligtas. Dahil sa akin. Kailangan kong malaman kung bakit inutos ni Michelle kay Chilsuk na patayin kami. Kailangan kong marinig mula sa bibig ni Michelle kung bakit kailangan mamatay si Ina. Kaya sana may hihilingin ako. Ang mga nakakapasok lang sa templo, mga prinsesa at babaylan. Kaya lang, parang doon yata namamalagi si Chilsuk. Sa loob ng templo natin, may nakatirang lalaki? Yun na nga eh. Ano sa palagay mo ha? Baka meron dong kubling silid na sila lang ang nakakaalam. Isang kubling silid? Nakakapasok ka sa templo, di ba? Tingnan mo kung may ganon. Gagawin ko. Sa ito? Ang ganda. Oo. Isang ritual na naman? Opo, kamahalan. Mukhang lumihis sa kilos ang 5 elemento. Kagabi, ang Merkuryo at ang Toro nagkaabutan. Kamahalan, isa po yung palatandaan na isang matinding sakuna ang darating sa ating bayan. Upang mapahinahon ng langit, kailangan natin magsagawa ng isang ritual. Bilang tagapangasiwa, si Lady Michelle po ang magsasagawa ng ritual na yon. Maaari po ba yon, Lady Michelle? Sige. Magsasagawa ako ng ritual. Kailan niyo balak gawin ang sinasabi niyo? Ipapaalam po namin agad sa inyo, kamahalan. Talaga? Para mapahinahan ng langit. Kaya ano mangyayari? Kasi ito ay may ritual. Kung ano-ano kababalagan na nangyayari. Ito yun. May nangyayari. Tayo na naman mahihirapan. Para mapahinahon ng langit? Pero hindi po ba? Matagal nang hindi ginagawa ang ganong ritual. Biglaan naman yata. Para saan ang gagawin nilang ritual? Nung panahon ni Haring Jinhong, halos taon-taon ginagawa ang ritual na yon. Nabago yan, hindi ba? Mula nang si Michelle nang nagsasagawa ng mga ritual, siya nang pumipili ng taon kung kailan yung gagawin. Siguro, may nais na naman siyang makuha. Tama ka. Isasagawa niya ang ritual. Sasabihin may mensahe mula sa langit. Pagkatapos hihingin ng kung ano-anong bagay. Lahat ng alaalang iniwan nito, lubhang mapait para sa ating angkan. Ano kaya ngayon ang mangyayari?
Kung saan? Magsasagawa daw siya ng ritual. Tuwing ginagawa yun ni Ina, nakukuha niya ang lahat ng gusto niya makuha. Ano gusto niya makuha? Hindi hinuhulaan ng ganung bagay. Dapat, igalang natin ang kalooban niya. Ikaw pa, hindi mo alam kung ano gusto ni Ina? Ano ba yun? Kahit sa akin mo na lang sabihin. General, anong pagpapahayag ang lalabas ngayon? Sabihin mo na, ha? Mag-ingat ka sa pananalita mo. Sinasabi bang gawa-gawa lang ang mga pahayag? Hindi ba? Siyempre naman hindi, no? Gagamitin niyang dahilan yon para sa isang hindi makatwirang kahilingan. Anong kahilingan yon? Tulad ng pagkamkam sa lupain ni General Kimuryok sa Priangchu. O si Sejong bilang punong ministro, yun ang naging bunga ng mga ritual ni Michelle sa templo. Dahil sa ritual, natupad ang lahat ng yon. Kapag binaliwala namin ang mga mensahe, malaking sakunan darating sa ating bayan. Ang masama, nagkakatotoo at natutupad ang mga sinasabi niyang pahayag. Pagtuyo at pagbaha, eklipse. Kapag sinabi na ni Michelle, nangyayari ang mga yon. Kung ganon, sinasabi niyo po ba na mula sa langit ang mensahe na tatanggap niya? Yun ang hindi pa namin matiyak. Ang malinaw lang sa amin, kapag natupad ang sinabi niya, maniniwala ang mga tao, iisipin ng mamamayan ng sila na ang kalooban ng langit at ni Michelle ay iisa.